Hello, ako nga pala si Madam P at ito yung ating full moon reading, full moon reading ngayong May 2025. So mangyayari itong full moon May 13, 2025, no? Depende sa location mo, but this is happening May 13 sa Philippines in the sign of Scorpio, 22 degree. Ayan. So itong reading nga pala na ito ay para sa mga Gemini. So be sure to check your sun, moon, and rising sign uh, para mas magbigay ito ng mga um, additional layer ng mga messages for you, especially yung rising sign mo. So this is for Gemini. Okay, so Gemini, yung full moon kasabay na meron pang ngayong Pluto retrograde, happening. It's forming a trine with the planet of Saturn in the sign of Pisces. So ano ibig sabihin sa nito? Gemini, full moon brings big change, unpredictable change, and ending. So, Gemini, this could be related sa iyong work, daily activities, health, pets. Yan, kasama ang pets. By the way, yung full moon, ang effect nito, pwedeng days before pa lang ng full moon. Yung iba ngayon pa lang na-experience na yung effect ng full moon. Days before, days after, and sa full moon mismo. So, pwedeng may mga ending regarding doon sa mga nabanggit ko, no? Or big change, no? Pagdating sa iyong pet, pagdating sa iyong health, ayan, yung iba pwedeng magkaroon ng discoveries regarding sa kung ano kaya yung mga bagay na or diets na mas aakma para sa akin, or yung iba sa inyo pwedeng mabago yung daily activities mo, routines mo, time mo, schedule mo. There could be big changes pagdating din sa mga bagay na yan. And because this particular full moon is in the sign of Scorpio, so it could be because of a boss na rin. Pwedeng yung boss mo mismo ang maggawa ng dahilan, or siya yung maging dahilan kung bakit magkakaroon ng mga big changes doon sa work mo mismo, boss, or kung sino man itong mga nasusunod sa buhay mo, because this full moon is in 22 degree, which is, that is Capricorn degree. Ayan. Yung iba sa inyo, there could also be changes pagdating sa iyong status. And some of you, no, napag-usapan na rin naman natin yung health. High chance of discovering hidden sakit, either ikaw or mga tao sa paligid mo, like discovering na yung mga kasama mo sa bahay, or taong mahalaga sa iyo, or your coworker is meron pala siyang sakit na itinatago. So discoveries about that is possible around this time, no? And of course, yung mga bagay na madidiscover ngayon is makaka-affect pagdating sa schedule mo, pagdating sa sa kung paano mo gagawin yung work mo. Of course, there could be adjustments. Yan. And being involved dito sa mga taong ito, pwedeng maapektuhan ka nga doon. Sabi ko, yung changes could be ikaw mismo sa health mo, or health ng mga tao sa paligid mo. Okay? And if ever there is person na malapit sa iyo na parang naghahanap ng work, there could be there's this high chance of either magkaroon ng new job or mawala ng trabaho around this time. Okay? So be mindful of that. And so as you, hindi ko isasantabi yung ikaw, kasi ang area na ito is talagang naka doon, naka-focus doon, especially alam mo yan sa sarili mo. If you do have secrets, may mga ginawa kang kalokohan pagdating sa work mo, there could be a revelation pagdating dyan, especially na nagkakaroon ngayon na Pluto retrograde, which is
Shinare ko yan doon sa aking Facebook page. Baka hindi ka pa nakalike sa Facebook page namin. Madam Space P. Lagyan mo na lang din ang space sa dulo. Diyan ka rin pwedeng magpa-schedule ng personal reading, astrological reading. So, anyway, shinare ko dyan yung effect ng Pluto retrograde na ma-experience yan until October 2025. So, yun nga. One of the effect is the revelation of secrets. Pwedeng may mga kailangan kang harapin na parang sinekreto mo noon pero pwedeng mabulgar or malaman ngayon. Especially sa bagay na may kinalaman sa iyong health or may kinalaman sa health ng mga tao sa paligid mo, or also pwedeng may kinalaman sa pets, may kinalaman sa work. So, yun yung mga area na maapektuhan sa'yo. So, if you want to make changes pagdating sa iyong health, now is the time. Lalo na si Saturn is forming a trine sa Moon, which is pwedeng may mga experiences wherein apektado yung emosyon mo eh. 'Di ba? Parang hindi ka na happy, ganito, na-stress ka na, nagkaka-anxiety ka, so you need to make changes pagdating sa iyong work, pagdating sa iyong health. So malaki ang may tutulong nitong full moon na to para ma-discover mo sa area sa buhay mo ang kailangan mong baguhin para mabago yung mga bagay na yon. Ayan. And also, the discoveries or having a new pet is high chance around this time, or pets in the past, pwede magkaroon ng, anong tawag dito? Kumbaga, having a new pet, pero it was a pet from the past. No, since the Saturn is in Pisces, and pwedeng magugulat ka na lang, bakit emotionally attached ako dito sa pet na to agad, or this particular animal. Yun pala, that could be a pet na namatay way back before, then pwedeng bumalik na naman siya, and there's attachment with that particular pet agad, so there's a possibility of that. Ayan. Falling in love, or a coworker falling in love with you is high chance din around this time. Ayan. Mga nakakasalamuha mo sa araw-araw, nakakatrabaho mo, so there's a chance of being involved or emotionally involved sa kanila. And by the way, full moon is medyo full moon ka parang sa dagat, high tide. So talagang expect na yung ating emotions is mas malalim, or kumbaga, yung katawan natin 70% water, so parang high tide din tayo niyan. So mas magiging madali para sa iyo ang magalit, or mas more ang emotions. So be sure na i-handle mo ng maayos yan, kasi there's a possibility of pakikipag-away or kagalit, yun nga sa mga sa katrabaho, sa work mo mismo, magalit dyan, may stress dyan, so there's a high chance of that. Especially yung iba, pwedeng mahirapan makatulog around the time of full moon. So, of course, stress, makadagdag yan sa init ng ulo, etc. So, be mindful of that. So, hopefully nagustuhan mo ang reading na ito. Grabe, sobrang init, guys. Nagustuhan mo yung reading, at sana ma-like mo ako, ma-heart mo ako, at ma-follow mo ako, dahil nakakatuwa yan, at nagbibigay yan ng inspirasyon sa akin para i-continue lang yung ginagawa ko. Mag-comment ka naman dyan sa baba. Sobrang appreciate ko yung comment. Nagbabasa talaga ako nyan, guys. At sinusure ko talaga na makita, mapansin, at ma-heart yung mga comments ninyo. So, hopefully mag-iwan ka dyan. Thank you very much. I love you all, and bye-bye.